So magpapasimula po tayo ng isang short series for this month. At kung makikita niyo po ang 1 Corinthians chapter 12, ito nga daw isa sa pinakamahalagang kabanata at marahil controversial para sa iba, lalo na pag pag-uusapan ng spiritual gifts o yung kaloob na bigay ng Diyos. At para sa marami, ito rin ang isa sa mga hindi naiintindihan o marahil inaabusong talata patungkol sa kaloob ng Panginoon. Kaya napakalaga, malaman natin ito, lalo na may napakalaki ng impact nito para sa iglesia. Di ba? Sa ating church. Sabagat kung hindi mo alam ang yung spiritual gift, napakaposible na parang tayo yung isa sa mga lingkod na imbis na ilagak o gamitin yung pinagkatiwala sa kanya, ibinaon sa lupa. Napakaraming ganun, di ba? Hindi nila alam ang kanilang spiritual gift, so hindi nila ginagamit or ayaw nilang gamitin ayon sa gusto ng Panginoon. Ano nga bang ilang misconceptions o maling kaisipan pagdating una sa iglesia? May mga tao, iniisip nila yung iglesia para sa mga matataas na mga tao. Para sa kanila na lang, for the elite. Iba naman, iniisip nila ang iglesia para sa pangangailangan ko. Hindi ako pupunta sa iglesia kasi wala na akong makuha eh. Well, isang aspeto lang yun. Tinutugon ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero tayo rin, kung bahagi ng iglesia, tayo rin ay nakakatulong para naman sa pangangailangan ng iba. Diba? So, two ways yan. And syempre, isa pang maling kaisipan ng iglesia, building. Gano'ng karami ang iniisip. Kaya nga yung mga nag-aantanda, pag dumadaan sa simbahan daw, akala nila, yun ang iglesia. Although ginamit sa Bible yung illustration of a building kasi tinatayo tayo ng Diyos, pero ang totoong iglesia tayo yung mga tinubos ng Panginoon. And then of course, para sa marami, ang iglesia, mahalaga yan kapag may importanteng nangyayari sa buhay ng tao. Diba? Halimbawa, sa mga, alam niyo naman, sa ibang groups, pagka may pinanganak na sanggol, syempre may kumpil, may bautismo, tapos pag kinakasal, pagka may mamamatay, yung mga ganon, yung mga special na okasyon, dyan mahalaga ang simbahan. Pero maling-mali po yan pagdating sa Bible. Ang iba naman ang tingin, ang simbahan daw, parang social club. Para ka lang nag-join ng isang grupo, kung kailan mo magustuhan o hindi, basta kasama ako dyan. Ganun lang. Makikipag-usap sa iba, once in a while, makipagtagpo. Ganun ang church para sa karamihan. Pero hindi po ganoon ang iglesia na binabanggit sa New Testament. Mga maling konsepto yan. Pag-aralan natin, ano ba talaga yung make-up o bumubuo sa iglesia? Ang iglesia, dahil nga sabi natin, hindi naman necessarily yung building. Kasi nyo, in the New Testament, nung nagsisimula sila, sa bahay sila nagtitipon. Walang particular na building. So yung mga tao, ang iglesia ay buhay. It is a living organism. Kaya nga tinatawag sa Bible na katawan ni Kristo. At dahil siya ang ating ulo, ang ating pinuno, tayo ay kanyang katawan, buhay tayo kung tayo ay na kay Kristo. At isang nakakamanga, nung binabasa ko yung Ephesians chapter 1, verse number 23, Ephesians 1:23, sabi doon, patungkol sa iglesia, tingnan nyo, simulan natin sa 22. And He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Ang Panginoong Jesucristo ay napakataas. At sabi diyan, lahat na unang bagay inilagay sa kanyang paanan ng Ama, at siya ang magiging pinuno ng lahat, maging ng iglesia, at binanggit na kanyang katawan. At ang sabi doon, the fullness of Him who fills all and in all. Sa Filipino version, ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuspos ng lahat sa lahat. Pag inisip nyo, paano na ang Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao, kumpleto, paano sasabihin na ang iglesia ang kapuspusan niya? Diba? Napakalaking misteryo, pero yun ang plano ng Diyos Kasama sa misyon ng Panginoon yung kanyang pagdating para ialay ang kanyang buhay at tubusin yung sa kanya na magiging bahagi ng kanyang iglesia.
Ibig sabihin, dun nakukumpleto yung kanyang misyon para sila ay tipunin, tubusin para sa Kanya. Kaya isipin yun, magbabago ang pananaw natin sa iglesia kapag nakita natin, bilang katawan ng Panginoon, tayong ginagamit niya para lalong makita ang Kanyang kaluwalhatian. Wala nang iba eh. Ano, kundi yung Kanyang iglesia na Kanyang tinubos. So again, pupunta tayo dun sa fact, ang iglesia ay hindi gawa ng tao. It is not a human institution. Kung tao lang ang nagplano niyan, hindi yan tatagal. Pero dahil plano ito ng Diyos, at ang Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na walang hanggan, ang Kanyang iglesia na itinakda ay walang hanggan. Dahil konektado tayo sa Panginoong Jesucristo. Maaaring lumipas ang mga tao, ang mga miyembro physically sa physical church. Pero yung Kanyang iglesia mismo ay magpapatuloy. Diba? Kaya nga sabi, even the gates of hell shall not prevail against it. Hindi kaya kahit ng kaaway na sirain ang iglesia ng Panginoon. Try as they may. So, pag nilarawan natin ang iglesia ng Panginoon, it's indestructible, it is eternal, it is supernatural. Hindi kayang sirain, walang hanggan, at higit pa sa kapangyarihan ng tao. Because we serve a supernatural God. At yun ang kailangan nating isipin. Kaya pala nagpapatuloy, kahit anong pagsubok ang daanan, sapagkat ang Diyos ang humahawak sa Kanyang iglesia. Kaya kapag totoong kinikilos tayo ng Diyos, meron tayong buhay na salita ng Diyos na nagpapatuloy magpakailanan. Tayo ay nasa Ama at tayo ay nasa Kanyang anak at ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. Palagian. The Trinity is involved. So, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. At alam natin from the Bible, it is the Holy Spirit who gives spiritual gifts. Ayon sa plano ng Diyos, ang banal na Spirito ang magbibigay ng kaloob. Hindi natin pinipili yung kaloob. Kaya nga, nung nag-aaral kami ni Brother Raymond Numisan, sinasabi ko sa kanya na iba yung natural na kakayahan, yung talento, kumpara sa spiritual na kaloob ng Diyos. Iba yon. For example, may mga tao na ang kanilang profession ay pagtuturo. Magaling sila magturo ng subject sa school, pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi automatic na yung teacher sa school ay magiging magaling na tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaloob ng Diyos yan. Okay? Meron naman, magaling kumanta, pwedeng gamitin ng Panginoon to be an encourager sa iba. Diba? So yung natural talent, pwedeng gamitin ng Diyos to become, lalo nang ma-enhance yung spiritual gift. Pero, ang mahalaga, gagamitin ng Diyos. Kaya nga mahalaga, sa simula pa lang, mahalagang malaman natin ano ang iglesia at ano ang purpose o saysay ng mga kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Kasi malaking-malaki ang connection kung tayo magpapagamit sa Diyos o hindi. Again, gaano karaming Kristiyano ang actively ginagamit nila yung kaloob na binigay sa kanila ng Diyos. Again, maliwanag naman sa Bible, ang spiritual gift ibinigay, yung kaloob, hindi para itago, hindi pang sarili, para sa ikatatatag ng bawat isa ng kapatiran. Okay? So, kaya ganun kahalaga sa pagpapatuloy ng iglesia. Mapapansin nyo, kung hindi mahalaga yung spiritual gift, bakit si Satan mismo sinusubukan niyang gayahin? May mga counterfeit, una, ng mga mangangaral, peke ng mga mangangaral. Pangalawa, may mga himala o kaloob na peke rin. Galing sa diablo para dayain ang mga tao. Yung mga, halimbawa, nagpapagaling. Yan, ang daming pumupunta doon. Siyempre naman, pag pinag-usapan ng physical, marami gusto yan. Maraming dinadaya ang kaaway. Kaya kung hindi tayo grounded sa Scripture, hindi tayo lumalago sa pagkakilala sa Panginoon at sa kalooban niya, at di natin alam ang ating spiritual gift, hindi mo gustong gamitin eh. Ang paglalarawan nga sa iglesia, hindi daw ito yung laro na pinapanood mo lang. May mga ganun, di ba? Halimbawa, masarap manood. Hindi ko alam kung dati mahilig kayo manood ng basketball. Sa Pilipinas, ganyan eh. Basketball. Sa ibang bansa, baseball or football. Parang ang sarap manood, lalo na kung yung team mo, maganda performance, nag-cheer ka eh.
Pero hindi daw ganun ang iglesia, nanonood lang tayo habang yung iba nagpa-perform, dapat kasama tayong lahat. Okay? Again, the church is a living, breathing organism. Dahil nakakabit tayo sa pinaka-source, ang ating Panginoong Jesucristo, buhay ang iglesia. Pero makikita nyo lang yan as a whole, yung actively kumikilos ang iglesia kapag yung bawat isa na miyembro ay aktibo rin, una sa relasyon niya sa Diyos, and then handa siyang magpagamit at magpaturo sa Panginoon. That's where all of us have a particular role or function. Tandaan nyo, walang kaloob na mas mababa kaysa sa iba. May iba lang binigyan ng kaloob para halimbawa, magturo, mangaral. Kitang-kita ng iba yon. Pero yung iba pinagkalooban ng kaloob na medyo tago. Halimbawa, merong tagapagbigay. Merong naghihikayat ng iba, nag-encourage. Meron naman taga-support. Iba-iba tayo ng kaloob eh. That's why it's very, very important. Natatandaan ko nga si Chuck Swindoll. Matagal na siyang preacher. Napatanda na niya. Pero nung I was a new Christian, kaya napapakinggan ko na, nababasa ko yung kanyang mga books. At sabi niya, pagkatapos daw ng kaligtasan, isa sa pinakamahalaga niyang natutunan, yung kaloob ng Diyos sa kanya. Bakit? Kung alam mo ang kaloob sa iyo ng Diyos, gusto mong paghusayin. Gusto mong gamitin para sa kalwalhatian ng Diyos. At hindi mo aagawin yung hindi para sa iyo. Madidiscover mo, papaalam ng Diyos hindi ko pala kaloob ito. Pero tutulungan ko yung kapatid na mayroong ganyang kaloob. I will still be there. For example, we have the gift of evangelism. May mga tao natural sa kanilang magkwento sa iba patungkol sa ebanghelyo, patungkol sa Panginoong Jesucristo. Natural yan, masaya sila. Pero hindi ibig sabihin, kung wala kang gift of evangelism, hindi ka nahahayo. Utos sa lahat yan. Okay? Meron lang sa iba mas madali, pero kailangan tayong sumunod sa Panginoon. Whether ang personality natin tahimik o tayong medyo maboka, kung tayong introvert o extrovert, it doesn't matter. Ang mahalaga, sundin natin ang Panginoon, Lord, gamitin niyo po ako para maibahagi ko sa iba yung salita ninyo. At yun, ibe-bless ng Panginoon yung ganong klase ng panalangin, yung desire ng ating puso. Kaya nga, again, it's very, very important for the church and for the church to continue on to grow and to progress kapag ang bawat miyembro naiintindihan ng kanilang kaloob at handang magpagamit sa Diyos. Paano ba ito lalo pang mapapayabong? Paano ko ba ito magagamit more effectively for the glory of God? Paano ako makakatulong sa iba? And the overall goal of the church. Again, kapag nakapasok ang mga mali na katuruan, yung mga maling tagapagturo, at may mga nagiging bahagi ng iglesia, ito yung mga counterfeit. Again, fake. Inilagay ng kaaway. Imbis na mag-build up sa isa't isa, nagtutulungan, gusto niya hilahin pababa para magkawatak-watak. Kaninong gawa yun? Hindi ba sa kaaway? Yeah. I was listening, pinaparinig ko sa kanila kanina. Kanina ba yun? Yeah, I think. Or kahapon. Yung kahalagahan na huwag tayong masyadong pala-reklamo. Kasi minsan, namimiss natin yung mga pagpapala ng Diyos, nagiging reklamador tayo. Na-miss natin, ang dami palang biyaya ng Diyos na dapat ipagpasalamat. And then, ang isa pang delikado, we become too critical of people. Lahat na lang napansin natin yung mali, pero hindi natin napansin yung magandang ginawa o tama. Diba? Mas madali yun eh. Para bang pabagsakin mo yung tao, lahat na lang na masama sabihin mo, ganun ang mass media ngayon eh. Pati yung lalo na yung social media. Ang dalin po muna. Pero para makatulong at sabihan, gusto kong ma-encourage yung kapatid na to, kailangan yun eh. And that's what we are in the church. We're supposed to build up one another. Kung meron tayong sasabing, alam natin na tama naman, speaking the truth in love. That's how the church functions. Kaya wag nating hayaan yung kaaway ang maghila sa atin o magpahina sa iba, lalo na sa iglesia ng Panginoon. Diba? Maraming tanong pag pinag-usapan ng spiritual gift. Ano nga ba ang spiritual gift? Gaano karami ba to? Gaano siya kahalaga?
Ako mismo, ano ba yung spiritual gift ko? Parang ganun personal. Pwede ko bang hanapin yung ibang mga kaloob? Paano ko maintindihan ang gamit ng bawat kaloob na binibigay ng Diyos? Anong applicable pa ba sa panahon natin yung mga himala, yung mga pagpapagaling, yung mga speaking in tongues? Ano ba ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit? Napakaraming tanong. Now, again, the good thing, pag pinag-usapan ng church at spiritual gift, inilagay sa Bible. I led you first, sinimula natin ang 1 Corinthians chapter 12. Sabi dito, 12:1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Sabi ni Apostle Paul. Patungkol sa mga kaloob na spiritual, sabi niya sa mga kapatiran sa Iglesia ng Corinto, ayokong wala kayong alam. Because so many people, even now, are ignorant although we already have the Bible. Wag. Nabalikan natin ang sitwasyon sa lugar ng Corinth. Para maintindihan natin ang historical, grammatical interpretation. At you know, that's the right way to exegete Scripture. Para pag-aralan mo ang salita ng Diyos at hindi ka basta hugot ng hugot, kailangan aalamin mo ang kasaysayan at ano ang gamit ng mga salita, the historical grammatical approach. Ano ba nangyari sa panahon ng Church of Corinth? Babalikan natin ang kasaysayan. Ang Church of Corinth, itinatag ni Apostle Paul during his second missionary journey. And you can read that in Acts 18. 18 buwan si Apostle Paul sa lugar na yon at ang kanyang ginawa ipangaral ang katotohanan ng Diyos, may mga niligtas ng Diyos at patatagin ng mga kapatiran. At nung nakita niyang tumatatag na sila, yun ang panahong umalis na siya. Again, after 18 months or 1 taon at kalahati. Siyempre, may pumalit kay Apostle Paul, may mga pastor na raise up, and pero yung kanyang gawa, ang ginamit ng Diyos para pasimula ng iglesyang ito. Pagkaalis ni Apostle Paul, dito na nagsulputan ang maraming problema sa iglesyang ito. Now, maiisip nyo ba na sa isang iglesia, napakaraming problema? Para bang pinagsama-sama yung problema ng maraming churches sa isang iglesyang ito, pero ang dami nilang problema. Pero siyempre, kailangan nating maintindihan, paano ba nalaman ni Apostle Paul ang mga problema sa Corinthian church? Wala naman siya sa panahon yun na nagkaproblema sila. 3 sources ang pinanggalingan ng kanyang kaalaman. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse number 11. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. May bumisita sa kanya na galing sa sambahayan ni Chloe. At ibinalita sa kanya yung mga pagtatalo-talo. So nalaman niya. Sumunod, 1 Corinthians chapter 16, verse number 17. So may mga binabanggit siya ng mga kapatiran na dumating. At masaya daw siya nung dumating sila. Si Stephanas, Fortunatus, si Achaicus. Sabi niya, ang tatlong ito galing sa Corinthian church at doon niya nalaman ang mga nagaganap sa panahong iyon. So, tinulungan siya, especially at that time. Siyempre, alam nilang hindi maganda kalagayan ni Apostle Paul, tinulungan siya ng mga kapatid na to. Sa 1 Corinthians chapter 7, verse number 1. Yan ang pangatlong source. So, may mga kapatirang pumunta mula sa bahay ni Chloe, itong sina Stephanas, Fortunatus, Achaicus, pangalawang grupo, and then may sulat pa sila na ipinadala kay Apostle Paul na nagtatanong sa kanya. Kaya naisulat ito, yung 1 Corinthians. At, syempre, kailangang tumugon ni Apostle Paul. Now, ang tanong, gaano kalala ang problema sa Church of Corinth? At kung hindi tayo sensitive, pwedeng nangyayari sa sarili nating iglesia, hindi natin alam or we don't even care. Ano ba mga problema sa Church of Corinth? Una, pagkakahati-hati. From chapter 1, verses 10 to 11.
Pangalawa, mas pinanalanganan nila yung kaalaman ng tao kaysa sa karunungan binibigay ng Diyos. Human wisdom, chapter 1, verses 18 to 25. Ito pa, at hindi rin nagkakalayo sa atin. Meron silang mga personality cliques. Chapter 1, verses 12 to 17. May mga gusto sila. Doon sila ngayon, kikiling sa isa, ayaw nila sa kabila. Kaya nagkakahati-hati, no? Pangapat, makalaman. At pag sinabi makalaman, hindi ayon sa Espiritu ng Diyos, kung ano lang gusto. Chapter 3, verses 1 to 9. Panglima, eto na. Nagkaroon ng mga maling relasyon. Sexual perversion, like fornication and incest. Natatandaan niyo, bakit pinupuna niya na may isang miyembro nakikipag-relasyon, stepmother. Pamilya pa rin yun eh. Pagiging makamundo, worldliness, chapter 5, verses 9 to 13. At yan din ang danger sa panahon natin. Hindi nagbago, nag-iba lang ng anyo. Pero pwedeng ang Kristiyano mas nasa mundo kesa sa mga bagay ng Diyos. Ito pa, makaka-relate si Attorney Paul. Maraming nagkakaso sa isa't isa. Lawsuits, chapter 6, verses 1 to 8. Ayaw nila na sumunod sa otoridad ng mga apostles. They were in rebellion against apostolic authority, chapter 4, verses 1 to 21. Ayaw nilang maniwala na ito, mga leader na binigay ng Diyos, nagkakanya-kanya sila. Pati sa pag-aasawa, nagkakaroon ng kaguluhan. Marital conflict, chapter 7, verses 1 to 40. Kahit yung mga walang asawa, nagkakaroon din ng gulo sa mga unmarried. Alam nila na may kalayaan sila sa Panginoon, inaabuso naman nila yung kanilang kalayaan. Abuse of liberty from chapter 8 and then chapter 10. Eto pa, Christians na to pero ang background nila, may mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, bumabalik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry, chapter 8, verses 4 to 13. And chapter 10, verses 1 to 22. Sabi ko nga, human nature to. Pride. Di ang yabang-yabang, kaya nga nagkakatalo-talo Kasi kung mga mapagpakumbabayan, hindi hahanap ng away. Para bang ayaw magbigay, gusto basta ako. And then, selfishness, of course, pagiging makasarili. Chapter 11, verses 17 to 22. At ito pa nangyari, kaya pinupuna sila ng Apostle Paul. Background din nila to, bumabalik sila sa demon worship. Chapter 10, verses 19 to 22. Sumasaan ba sa mga demonyo? And then, ayaw magpasakop ng kababaihan. Chapter 11, verses 2 to 16. Insubordination of women. Binaliktad nila ngayon ang mga role ng babae at lalaki. Nagkagulo. Chapter 11, verses 2 to 16. They were abusing the Lord's Supper at yung love feast. Chapter 11, verses 17 to 34. And then, ito na yung pag-aaralan natin, they were abusing and perverting spiritual gift. Binabago nila sa tamang paggamit. Nasa chapter 12, verses 1 hanggang chapter 14, verse 40. So, napakarami. Pansinin nyo, nung binabasa ko nga, sabi ko, wow! No wonder kailangan magsulat ni Apostle Paul at gagamitin niya ang pagkakataong yun para ipaalam, hindi na sila lumalakad ayon sa gusto ng Diyos. At ito rin ang magiging pattern para sa lahat ng iglesia sa mga susunod na panahon hanggang sa panahon natin. Tandaan natin lahat ito bunga rin nung kanilang lipunan ng society. Imbis na sila maka-influence, sila ang nai-impluensyahan ng kanilang sosyedad. Kasi nga, mga pagano sila dati Hindi sila nahihiwalay sa kanilang lipunan. Of course, andito tayo sa mundo, mahirap naman talagang humiwalay totally. Pero ang sabi din ng Panginoon na kung tayo nasa mundo, huwag tayong makipamuhay ng kagaya ng sa mundo. May kaibahan. Pero hindi nila nagawa yon. Kaya, sabi sa 1 Corinthians 1:7, ito pa naman, biniyayaan sila ng Diyos ng maraming kaloob.
Isa sila sa mga pinagpalang iglesia. Napakaraming kaloob, sabi doon 1 Corinthians 1:7, so that you come behind in no gift. Hindi kayo nahuhuli sa mga kaloob. Maraming kaloob na binigay ng Diyos. Pero hindi nila alam paano gamitin at kung paano malugod ang Panginoon. Yun ang naging dahilan para magkagulo sila. And, of course, they were confused about the working of the Holy Spirit sa buhay nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala na marahil pinakamahalagang pag-aaral ng Biblia, kundi pag-aaral natin patungkol sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Anong katangian niya? Anong pangalan ng Diyos? Pag nagsimula tayo sa Diyos, lahat ng ibang bagay susunod. Pero pag ang Diyos ang inulo natin, lahat din ng bagay magkakagulo. Hindi sila unang sa Diyos. Kaya hindi accident yung Genesis 1:1, in the beginning, God. Sa simulang-simula pa lang, ang Diyos na. Doon sila nahirapan. So, para sa kanila, for example, may scenario Dahil binagkalooban sila ng gift to speak in tongues. Ito yung language. Parang ang feeling nila kapag nag-speak in tongues, mas spiritual. Binagkalooban siya ng Diyos. Pero tandaan nyo rin, sabi sa Bible, kailangan may interpreter. Parang ang galing-galing naman niya na nalaman niya yun. So ang tingin tuloy nila masyadong mataas kumpara sa iba na walang ganong kaloob. Naging delikado, no? At minsan, ganun tayo makatingin Pag meron tayong paboritong tagapagturo, yan. Pag nagturo yan, talaga naman. Makikinig ako. Pag iba nagturo, hindi ako makikinig. Ano nangyayari sa salita ng Diyos? Sa tao na lang ba talaga tayo? Diba? We should respect the Word of God and the preacher or teacher of God because ang Diyos ang nagtakda. Huwag tayo titigil dun sa tao. Ginagamit ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero hindi para itaas sila, kundi para ang Diyos ang maluwalhati. So, para sa kanila, masyadong ganun nila itinaas. Kaya mababa naman ang tingin nila. At dahil nga galing sila sa pagan background, yung mga kakaibang karanasan, mas gustong-gusto nila yon. Kaya nga pag speaking in tongues, ano na naman yung bagong sasabihin yan? Lahat ng kakaiba, parang gustong-gusto nila yun. Yun ang pakiramdam ng mga Corinthian Christians. Sabi ko nga sa inyo last time, hindi necessarily kung bago o something nakakaiba, tama. Diba? Of course, nagpapahayag pa rin ng Diyos, pero lahat dapat batay sa salita niya. Okay? So, ganun ang kanilang culture at that time. And so, they went on to go to the extreme. Pero, tinutulungan tayo sa pag-aaral natin ito, magkaroon ng mas malinaw na pagkilala una sa Diyos, sa mga salita niya, sa plano niya sa atin kung tayo anak ng Diyos, at sa mga ipinagkaloob niya. Huwag tayong makontento na hindi natin nagagamit yung mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa panahon nila, may tinatawag na the mystery religion. Para bang ito yung mga, again, lahat ng kakaiba, sobra-sobrang enthusiasm, yung lahat na lang parang, di ba, may mga ganong grupo, yung parang hinihimatay, parang may kuryenteng dumadalo, yung mga ganon. Yun yung mystery religion. Para bang dun sila masyadong naakit. Na-infiltrate, tuloy, alam mo naman, karanasan din natin to. Pag tayo, hindi tayo spiritual sa panahong ito, ibig sabihin, hindi tayo puspos ng spirito, ang isip natin makamundo, ang dali nating madala doon sa mga ganun. Napakadali magkamali. Kasi hindi batayan ang salita ng Diyos. And so, nagkaroon sila ng mga divisions. Ano yung mga nagpahati sa kanila? Una, yung kanilang mga philosophers. Yung mga taong magagaling at may iba't ibang kaisipan. Alam niyo naman, Corinth is in Greece. At ang mga Griego, mahilig sa mga bagong kaalaman. Mahilig mag-usap-usap palagi. At nabigani sila sa mga magaling magturo. Kaya background nila, yung tinatawag natin personality cults. Paborito ko tong taong to. Ang galing talaga niya. Magtataka ba kayo? Binabanggit, may mga nagsasabi, 1 Corinthians 1:12, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos, ako ay kay Cephas.
o kay Peter. Ako naman kay Kristo. Nagkahati-hati sila. They were looking at people only. Nadala nila yon yung ganong trend. Hindi lang philosophers, yung mga tao, but philosophies. Iba't ibang kaisipan. Para sa kanila, just like the Greeks, yung human wisdom ang pinakamataas. Nawala ang puwang ng karunungan galing sa Diyos. Pero again, you would notice 1 Corinthians chapter 2, verse number 1. Binabanggit ito ni Apostle Paul. Tingnan nyo. Yun. Ba't sinasabi ni Apostle Paul? Hindi ba siya magaling magsalita? Well, hindi naman yun ang ibig niya sabihin. Ang ibig sabihin, hindi kagaya ng philosophy ng mundong ito sa panahong ito na puro yung kagalingan ng tao. Kaya sabi niya, pagdating ko sa inyo, hindi yung kagalingan ko, pero yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag siya nangaral, alam nila may kaibahan ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos. Hindi masama, again, na mag-practice, hindi masama na matuto, na magsabi sa iba ng malinaw, kailangan natin yun. Kahit na mag-witness ka lang sa tao, kailangan maintindihan nila yung mensahe. Pero tandaan natin, hindi sa laman ng gagaling. Hindi sa galing ng tao, sa Espiritu ng Diyos. Kaya, yun agad ang sinabi ni Paul, hindi dahil sa galing ko yan. Kung merong masasave, dahil sa Diyos. Tingnan niyo po yung verse number 14. Bakit daw hindi pwedeng kagalingan ng tao? Maliwanag. Kasi nga, yung tao mismo sa kanyang sarili, hindi niya gugustuhin yung mga bagay ng Diyos. Ang Espiritu lang ang pwedeng magpahayag sa atin, kaya nga kamangmangan. Which should convict us. Kapag tayo dumarating sa point, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, and it becomes a boring thing, hindi yung salita ng Diyos ang problema, tayo. Diba? Or, pagpasok mo ngayon sa worship service, tapos wala kang kagana-ganang sumamba, tapos pag nakinig ka ng salita ng Diyos, lahat na lang ng mali, napansin mo, sino may problema? Hindi yung salita ng Diyos, at hindi ang Espiritu ng Diyos, tayo. Sana kinukonvict tayo ng Panginoon. Huwag tayo manatili dun sa kakayanan ng tao, kasi sa tagal ng panahon na natin, for example, na maging Christian, sanay na tayo ng ganun. Hindi naman kasi nakikita ng tao yung panlabas, pero nakikita ng Diyos. So, wag nating pabayaan na ganun. That was their mistake. It can happen to us. So, pinaghahalo nila ngayon yung human philosophy tsaka yung salita ng Diyos. Alam niyo ba yung salitang Corinthianize, which means to go to bed with a prostitute. Makisiping ka sa isang mababa ang lipad. Yung bayaran. Dati, noong mga panahon noon, may tinatawag na red light district. O kaya, dati, nung andyan pa yung American base, may mga lugar na ganoon. Ganoon nakilala ang Corinth. Kasi nga, mahalay Ang problema, dala-dala nila yun. Kahit na naging Kristiyano na sila, mahirap umalis. Kaya nga kailangan baguhin ng Diyos ang isip at puso ng bawat isa. Again, binanggit ko kanina, marami sa kanila naghahabla sa isa't isa. Yung mga lawsuits. Kasi nga, sa panahon nila, parang usong-uso yun. Pag hindi kayo nagkaintindihan, ipabarangay mo. Pag hindi kayo sa barangay, itaas mo pa. Konting hindi pagkakaintindihan, iaano agad sa korte. Hindi mag-usap-usap. Dinala ng Church of Corinth. Kaya sila, palagi na lang may kaso sa isa't isa. Sabi nga ni Apostle Paul, wala bang spiritual sa inyo para mag-decision sa church? Kailangan pa kayong kumuha ng mga hatol galing sa labas ng mga unbelievers? Mukhang wala no? At huwag tayong mabilis at madahas pagdating sa mga ganong conflicts. Panalangin natin, makipag-usap tayo, isettle natin within the body. Problema natin, kung sa pamilya ayaw nating ibino-broadcast sa lahat yung pagkakamali ng iba. At hindi ako natutuwa kapag mayroong asawa, binobroadcast yung kahinaan ng kanyang asawa, o kaya kanyang pamilya, kanino bumabalik sa kanya rin? Ayaw mong ipopost sa social media, ayaw mong pag-usapan ng iba. Bakit ba ganun sa church?
May nangyari, broadcast agad sa iba. Ayaw kausapin yung hindi nakasundo. See, yun ang mga dadala natin yung mga maling practices. And again, we talked about marital conflict, sumisira. Tandaan nyo, kung ang marriage, ang pinaka-basic, even the family is the basic unit of society, sisirain ng kaaway ang marriage, yung pag-aasawa, para humina at hihina ang iglesia, hihina ang society, ang ating lipunan. Kaya binabaliktad nila yan. And of course, hindi nila ginagamit ang kanilang kalayaan sa naaayon. Malaya naman akong gawin kahit anong gusto ko. Sure? Hindi ba pinalaya tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Hindi para gawin yung gusto natin. How are we using our liberty? 1 Corinthians 8:9, sabi ni Paul, you have to limit your liberty for the sake of another. Gamitin mo yung kalayaan mo, pero para rin sa iba. Hindi ibig sabihin, kakawala ka at gawin mo na lahat. Again, we are under a master. Our master, the Lord Jesus Christ. Sa panahon nila, nauso na rin yung feminism. Sa panahon kasing yun, of course, ino-observe nila yung pag-wear ng veil, sa pag-worship, symbol of modesty, pagpapasakop, may mga babaeng ayaw gawin. So, tandaan nyo, no? Kaya ang iniisip ko yung plano ng Diyos para sa atin, sa pamilya, sa iglesia, pag nasira yan, masisira ang ating society at pinipilit ng marami na baguhin ang plano ng Diyos. So, nasa sa atin ngayon na patuloy humingi sa Diyos ng karunungan, ng paggabay, para matuto tayo, maisapamuhay natin yung gusto niya at makita sa atin, sa ating pamilya, sa ating iglesia, yung liwanag ng Panginoon. Sino pa ang gagamitin ng Diyos sa mundong ito na palayo sa Kanya? Sana nakikita nyo somehow yung relevance nung pinag-aaralan natin ngayon. It concerns all of us.